Kapagod. Nauubos na rin ako ng topic. Mag-try angkas vlog na lang kaya tulad ng ginagawa ng mga ibang vlogs. Kaso kawawa yung angkas sa akin. Sino gusto makapanood ng angkas vlog? Bibili rin ako ng helmet. Ayoko ng gastos. Bili na lang ako ng bagong boxers. So, andito tayo sa California ng Pilipinas. Kung di palm trees makikita mo, coconut trees. Ganito ba talaga kalakas ang ilo ko? Grabe, takaw sa gulo. Ang nog-nog ko na. Kamukha ako na si MK. Ayoko mag-jacket ngayon. Ang aliwalas ng panahon kahit almost 6 PM na. Mag-only fans na lang kaya ako. May konting abs naman ako eh. Konting improvement pa. Anyway, somewhere in the world I could say good morning my dear friends. Welcome to the grind and welcome to the vlog. So nagtatanong nga pala anong gamit ko ng vlogging cam. I'm still using the iPhone 13 Pro. Actually, inutang ko lang to. Malapit nang ma-fully paid. Pero hindi na ako magpapalit. Astig lang. Para kasing lahat kaya niyong gawin eh. Except maybe for its water resistance. Siyempre, ilang beses na rin ako naulanan pero I don't wanna risk it. In an open rain or yung tipong habang nagbablog ako umuulan. Pero ilang beses na rin itong nabasa pero gumagana pa rin. So I could say na it's a water resistant phone pero sa tingin ko may mga limitation talaga siya. Ang liwanag. Sure ako hindi kayang i-adjust to ng phone ko. And this is my vlogging camera. Hindi ako magpapalit unless someone is willing to sponsor me for a new vlogging cam or nagbabalak din ako mag-invest sa action camera soon to be. Pero ang dream ko talaga na camera na magkaroon ako ulit is yung DSLR kasi galing tayo ng Canon 7D Mark II and I've been taking photos for a very long time. Actually, kahit na may trabaho ako, yun yung sideline ko. And although hindi naman patok, pero kapag nabook ka, malaki talaga yung kita mo. Ang dami kong gustong gawin sa buhay, sa totoo lang. Kaso sobrang busy. I'm actually thankful and feeling blessed na hindi pong may panahon pa ako sa ganito and may panahon pa ako sa vlog. Siyempre, nalulungkot din ako. So, this is something new. My first night bike ride of the year. Last year palagi ako nag-night ride. It's just that gusto ko lang ma-showcase sa channel ko. This is what I do. Night ride. And marami tayong pag-uusap. Bakit napapansin ko sa mga Everest, parang hindi alam kung saan sila lulugar. Alam na nga nilang kakanan sila, kukunin pa yung isang wheel. Wala lang, nakakapagod lang. Parang nananadya. So this is perhaps one of the busiest area in the city. We're going to check. Crossing kasi siya. Kaya ayun, maraming dumadaan and walang traffic light. Tirik na tirik yung araw pero hindi naman mainit. So, ganito yung gusto kong panahon. Hindi pong maaliwalas, tamang-tama lang, hindi mainit. And yung tipong parang bukang liwayway pero takip silim na pala. I love the cheap thrills in night ride, my dear friends. And I'd rather go night riding than go clubbing chasing bebe. The main reason why I do it solo, kasi ayoko na bubudol or ayoko na sasabihan na chill ride lang tayo pare ko. Tapos maya't maya wala ka ng kasama. Tapos paghahabulin mo naman, ayun, naka-superman o nakawaswas na. Nasubukan ko ring makadaan sa mga riders na yung tipong magra-ride sila, hindi naman kabilisan yung patakbo, kuha nila yung dalawang lane. So, wala lang, ang gulo lang. And isa din sa nagustuhan ko sa night ride is yung kapag kukurbada ka, kahit na hindi mo masyadong alam yung lugar, kukurbada ka sa tamang speed lang na kaya mo, hindi pong kapag magsasalain brake ka, okay lang. Basta wala lang talagang pasaway, ang sarap ng pakiramdam. So ayan, may malalagpasan tayo na rider.
And alam mo naman kapag stereotype ng raider, pag nilagpasan mo, makikipaghabulan sa'yo yan. Ito yung nakakatakot na trabaho ng mga raider rider. Yung tipong alam na nga nila na hindi nila kaya yung lubak, pero sugod pa rin. So gagamit sila ng ibang lane, hinabol mo naman, malaki yung chance na madisgrasya ka rin. Grabe ang lakas ng ilaw niya. Kawawa yung makakasalubong nito. So liliko din naman pala, nalipaghabulan pa. Sabi ko sa inyo, ganun yung utak ng mga raider rider kalalasan. Hindi ko nila lahat, pero tamaan, wag magalit. Hindi lang naman dahil malakas talaga yung ilaw kung may difference ha. Pero ito rin yung dahilan kung bakit ayaw ko nag-auxiliary light. Sa tingin ko kawawa yung mga makakasalubong mo. And I live by that rule, my dear friends, na kapag ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Tsaka sa tingin ko ang auxiliary light bagay lang sa mga hindi pong sobrang gabi ng babiyahe. Saka mo na lang buksan doon. Pero habang may liwanag pa yung sky, hindi mo kailangan magbukas ng auxiliary light. Pero kung bulag ka na talaga, hindi mo na rin kailangan mag-rides. Pero joke lang, may difference. Sa tingin ko kailangan mo lang buksan yun kapag hindi pong sobrang yun na. Wala kang kasalubong siguro, buksan mo na lang. There's two sides of the coin nga, sabi nila. Minsan siguro ginagamit talaga for necessity. Yung iba ginagamit para magpapansin. Parang bora-bora din. Tulad nito, sobrang lakas at saka may kulay pa yung auxiliary light mo. Para saan yan? Kundi pagpapapansin. Nakakaabala ka na nga dahil sa auxiliary light mo, nag-counterflow ka pa dahil sa gusto mong maka-overtake. My dear friends, di ako mabilis ng offender, pero kapag ganun, hindi pong masyado ka nang papansin and lawak-lawak naman ng daan, maghintay ka lang ng konti. Sekundo lang yung hihintayin mo, mga-abala ka pa ng iba. Lakas ng high beam nila. Hindi naman ako naka-high beam. Grabe, sobrang daming insekto na sa lens ng helmet ko. For sure, pati din yung headlight ko ganito. Buti kung pangkaraniwan lang ng insekto. Yung tipong nakakabulag na nga, maamoy mo pa talaga. Grabe, ang baho. Nakahinto naman, mag-high beam pa. Hindi ko tuloy makita kung may tatawid o hindi. Stop muna tayo, my dear friends. Yung mga insekto pumapasok na sa helmet ko. My dear friends, sobrang daming insekto na sumalubong sa akin. So let's go. Tuloy ang ligaya. Alright. Grabe, ang ganda talaga ng lugar. So ganito yung gusto ko. Na-enjoy ko yung lugar kapag ganito. So masarap talagang mag-night ride. Lalo na kapag magsisimula ka sa takip siling. Ganda lang talaga ng lugar kapag mag-night ride. Sana maganda talaga yung resulta nitong camera ko na to. Kasi hindi ko pa talaga nasusubukan mag-vlog ng night ride. Although paborito ko talaga na nag-night ride. My dear friends, sino na nga palang nasubukan mahuli dahil naka-on yung fog lamp nila? Let me know in the comment section below. May mga tao talagang pakiramdam nila sa kanilang lang yung buong Maybe I need to address this, pero ganun ba talaga ka-annoying yung headlight ko? Alam ko malakas siya pero stuck po ito, hindi pa po ito nagagalaw. Pero bakit parang matic naka-high beam na sila pag nakakasalubong ko? Bulag ba kayo? Kasi sa tingin ko, malabo na mata ko, pero nakakakita naman ako ng maayos sa daan kahit na madilim pa. And yung mga naka-high beam dyan, most likely for normal people, nakakasilaw talaga kayo. Anyway, my dear friends, I'll be ending the vlog here. Let me know in the comment section below what to vlog about next kasi nga nauubusan na tayo ng topic. At saka yung mga nag-aabang sa bike review ko, huwag kayong mag-alala.
tuloy pa rin ng review, namimili lang talaga tayo ng bago. Yung tipong parang hindi na natin kailangan i-recycle pa yung mga videos natin. So ayan, mag-upload ako ng mag-upload as much as I like and on the time that suits best. Sa tingin ko, hindi ko pa kaya yung daily. Pero pag nawalan ako ng trabaho, magdi-daily talaga ako. Dito natin malalaman kung mare-regular tayo or magdi-daily vlog na tayo.